Panginoon Lord Jesus Christ. Jesus. Salamat Ginoo Lord sa mamili nga tubok parigas. Sa karon Ginoo Lord, in kami kita nagayon Ginoo mo doon sa kanimo Ginoo. Kung sapat sa simulan parigas. Lord, sa iyo parigas na kasi Ginoo. Sa di pangayo parigas sa kanimo Ginoo. Hallelujah parigas. Amoy pagkakalino Ginoo. Ang tulong nga pasalamat. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Kung meron atong pwede na nagsikisan.
dugo ni Jesus, na usap na bahang pinatuloy mo sa mahal na dugo ni Jesus, na itluan ka ba sa mahal na dugo ni Jesus, na bahang pinatuloy mo sa mahal na dugo ni Jesus. Dahil mo ko ikaw
sa pulong mo, minsan sa kapagyasan, ipasaylo mo ako, oh Diyos. Dahil kung ko Pagdating pa ako, alagaran ko ikaw. Sa pinanasa pa, alam ko ibayaw ko. Lagi ka ng grasya mo, hindi ka nagkanano. Pagdating pa ako, alagaran ko ikaw. Pagdating pa ako, alagaran ko ikaw. Sa bisan na sa alam ko ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, hindi ka magkanano. Pagdating pa ako, alagaran ko ikaw. Pagdating pa ako, alagaran ko ikaw. Pagdating pa ako, alagaran ko Sa pasensya sa pamilya Ginoo, niya kayo, sa kayo paniwala, sa kalugay sa pagdadita sa pag-awit, nag-ausig, sa pasensya. Sa pasensya mo may kalipay ako. Sa pasensya mo may kalinaw ako. Sa pasensya mo may kayuhan ko. Inabuhi ko, ilalagay mo. O Ginoo, dahil gusto ikaw, O Ginoo, simbahon ka, O Kalahan, hindi na mo ikaw. Sa pasensya mo may kalipay ako. Sa pasensya mo may kalinaw ako. Sa pasensya mo may kayuhan ko. Pinabuhi ko, ilalagay mo. O Ginoo, dahil gusto ikaw, O Ginoo. Bahon ka, O Kalahan, hindi na mo ito. O Ginoo, dahil gusto ikaw, O Ginoo. Simbahon ka, O Kalahan, hindi na mo ito. Hindi na mo ito.
bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Pero may sin, ano sa kanako
Welcome back to the Holy Worship Service to God Almighty. So, malipayong pagbalik sa ato ang pagsimba sa atong Diyos na labing gamhanan. God is speaking to us through worship service, through His message, through Holy Bibles. Ug ang labing gamhanan nga Dios makikistorya gayud siya kanato pinagi sa pagsimba ug pinagi sa pagtuon sa balaang Biblia. So, today we read in Bible, Acts chapter 1, verse 8. Ug karon atong basahon sa atong mga Biblia sa manay dalang Biblia atong basahon buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Kung naa na magdungan ta og basa. Apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom o mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, ug sa Samaria ug sa tibuok kalibutan. Amen. Make your mind very widely through worship service. Ang karon ato ang ablihan ug lapay ang atong mga hunahuna panahon sa atong pagsimba. I love you and bless you with the heart of Jesus Christ. O ako nahigugma ug nagapanalangin kaninyo uban ang kasing-kasing ni Jesucristo. I have ministered to Magiti Provincial Jail till 14 years until now. So mga 14 na katuig ang iyang pamuhat dinhi sa Bilangguan hangtod karon. Continue to, we are so blessed the people who hear the word of God and sharing the true gospel of Jesus Christ. Unang bulaan kayo kita nga mamino gayud sa mensahe ni Ginoong Jesucristo, kung panalanginan kita pinagi sa itong pagpaminaw padayon sa mensahe ni Jesucristo. Today I would like to share the grace of you
you the power of the Holy Spirit. Pag karon gusto siyang ipaambit ang grasya dinhi kanako o sa iyang mensahe nga naguluhan ug ang gahom sa balaang espiritu. Almighty God desire to bless all of you and I. Tungod kay ang labing gamanan nga Dios nagatinguha gayud sa pagpanalangin kanimo ug kanako. So I will be starting today. God will bring a new vision to your lives. Muna ako nagtuo nga sugod karon ang Ginoo magdala siya bag-ong mga pananawon sa inyong kinabuhi. Even though you are staying here, Provincial Dumaguete Jail now, Bisan tuod og karon ang iya pakita na bilanggo dinhi sa bilangguan. you can hear the voice of God through holy worship services. Apan madungog nato ang tingog sa Dios pinaagi sa balaan nga pagsimba. So you are so blessed people. Munang bulahan kaayo kita nga mga katawhan. Almighty God says in Haggai chapter 2:19, from this day on, I will bless you. Ang labing kamanan nga Dios nagingon pinaagi ni propeta Hagio diri sa Hagio 2:19 nga nagingon bisan tuod walay trigo nga nahibilin o walay gihapoy bunga ang mga paras, mga kaon higera, mga granada o ang mga olibo ang paggikan karon panalanginan ko kamo. Amen. Amen. Greeting each Ilan other. kapay? You will be blessed from today. You will be blessed from today. Ilan mo kapay? Hallelujah. Amen. This is the very good news from God Almighty. Kung kayo kini ang pinakamaayong balita na gikan sa atong Dios na labing gamhanan. So how will this blessing from heaven come upon to us? O kung saan man niining panalangin nga gikan sa langit nga moabot kanato. Today's scriptures is the answer in chapter 1 verse 8. Kung sama nga ang kasulatan nga atong gibasa karon mao kini ang tubag pag atong basahon sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Apan kung makunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom, ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Amen. Amen. Almighty God promises through the Holy Bible, you will receive the power and the Holy Spirit come upon you. Ang Biblia nagsaad kanato nga makadawat kita og gahom kun ang balaang espiritu mukunsad na kanato. And then you will be witness of Jesus Christ to the end of the earth. Kung kita mahimong mga saksi ni Ginoong Jesucristo hangtod sa katapusan sa kalibutan. In the Old Testament, God worked through Moses and many prophets. Sa daang kasabutan, ang Ginoo naglihok pinaagi ni Moises ug sa mga daghang propeta. So, as prophet prophesied in the New Testament, Jesus Christ came down from heaven to the earth, worked directly. Ug sumala usab sa gipropesiya sa bagong kasabutan, si Jesucristo mikanao gikan sa langit ug naglihok siya kauban nato. After the Lord Jesus Christ fulfilled the gospel on the cross, he was resurrected and ascended into heaven. Ug tapos matuman ni Ginoong Jesucristo ang iyang pagpakamatay dito sa cross, siya nabanhaw ug nabuhi pag-usab ug bibalik pagkayag sa langit. As he promised, he brought the Holy Spirit to all people. Ug sumala sa iyang gisaad nga iyang ibubo ang iyang espiritu sa tanang katawhan. So the disciples of Jesus Christ were able to fulfill their mission, filled with the Holy Spirit of God. Aron ang mga disipulo ni Ginoong Hesus makatuman sa ilang mga misyon nga puno sa balaang espiritu. Bible says there, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Ug ang Biblia nagingon nga si Jesucristo mao gihapon kagahapon karon ug sa walay katapusan. So now we are living in the age of the Holy Spirit. Ug karon kita nagpuyo sa panahon sa balaang espiritu. So today I would like to learn more about the Holy Spirit with all brothers and sisters. Kumunang karon bot ako nga mas makatunan pa nato pag-ayo ang mahitungod sa balaang espiritu kanatong tanan nga makaigsuonan. Almighty God says in Genesis chapter 1 verse 2, the Holy Spirit is the Creator.
creators. O sumala sa gingon sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 2, nga ang balaang Espiritu mao gayon ang magbubuhat. When God created the heaven and the earth in the beginning, all things by His word, Holy Spirit was hovering over the waters. Usadya nga gibuhat sa Dios ang tanang butang sukad pa sa sinugdanan ang balaang Espiritu galihok ibabaw sa katubigan. Which means Holy Spirit was the co-workers with God Almighty. Nga pasabot niini ang balaang Espiritu anaa na didto o kauban sila sa pagpamuhat sa labing gamhanan nga Dios. Second one, the Holy Spirit is the Almighty God. Kung ikaduha ang balaang Espiritu mao kini ang labing gamhanan nga Dios usab. The Bible says 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Ang Biblia nagingon sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 10 dungan ta og basa. Apan ipadayag ka nato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang bisan pa niadtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Almighty God revealed everything to us through Holy Spirit. Gipadayag sa labing gamhanan nga Dios ang tanang butang nga mga tinago pinaagi sa balaang espiritu. So when we receive the Holy Spirit, we can understanding very well the deep things of God's creatures. Muna kung madawatan nato ang balaang espiritu, masabtan ang gayud nato pag-ayo ang mahitungod sa mga lalong nga mga sikreto mahitungod sa Dios. The Holy Spirit is the very wonderful counselor, Bible says. Kung ikatulo ang balaang espiritu mao kini ang maanindot kaayo nga magtatambag sumala sa gingon sa Biblia. Bible says in John chapter 14, 26. Ang Biblia gingon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Amen. Amen. Bible says about the Paracletor, one who is always by your side to help you. O ang Biblia naghisgot mahitungod sa usa ka parakletos nga kanunay nga naguban kanimo aron sa pagtabang. So we must very carefully understanding, clearly understanding the Holy Spirit working with our beside us. Muna kinahanglan natong hingpit gayod nga masayran ug masabtan nga ang balaang espiritu kanunay nga naglihok o kanunay nga nag-uban kanato sa atong kiliran. Holy Spirit give us the evangelism power, teaching and the comfort, advocate and counselor to all our workers. So ang balaang espiritu nagdasig kanato sa pag-ebanghelyo, sa pagtudlo, sa paghupay ug sa pagtambag aron sa pagbuhat sa tanan natong mga buluhaton. Holy Spirit help us to all solve our problems. Mga balaang espiritu magtabang kanato sa pagsulbad sa atong mga problema. So you must understanding the Holy Spirit meaning Greek allos. O kinahanglan natong masabtan ang pangalan sa balaang espiritu sa Greek nga mao ang alos. This table and this table is very different. Sa mga kini nga pulpit o kana nga pulpit lahi ra gayud kaayo. But Holy Spirit is the very same with God and the Jesus Christ. Apan ang balaang espiritu managsama ra siya sa Dios ug ni Ginoong Hesukristo. Which means allos, very same. Nga buti pasabot nini sa Greek alos o managsama ra sila. That's why we must learning the truth. Jesus Christ was the first Paraclete Holy Spirit, counselors. O kinahanglan natong masabtan nga una sa Hesukristo mao unang parakletos nga nag-uban kanato. Jesus came down to us from heaven as a person to help us. Ug si Ginoong Hesukristo miani siya gikan sa langit ug siya nagpakatawo aron sa pagtabang kanato. The Holy Spirit is the second Paraclete, living God is with us just now. Ug ang balaang espiritu mao kini ang ikaduha nga parakletos nga buhi nga Dios nga ania nag-uban kanato karon. Very understanding of this very important knowledge of God, you will rejoice and happiness in your Christian life. Kung atong masabtan kining maong mga importanteng kaalam mahitungod sa Dios, kita magbalipayon gayud pag-ayo sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi. That's why we must learn the truth
what the Bible tells us. Munang kinahanglan nato makapunan ang kamatuoran kung unsa ang giingon sa Biblia dinhi kanato. This is the very important message lecture from God Kay Almighty. kini importante gayud kaayo nga mensahe ug mga pagtulunan nga gikan gayon sa ato ang Ginoong Hesukristo. And when the Holy Spirit come upon us, will be changes. Ug kung ang Balang Espiritu mukunsad na kanato, adun kita mga usab gayon. Because God anointing to the people with His Holy Spirit. Tungod kay ang Dios magbuo man sa iyang mga katawhan pinaagi sa Balaang Espiritu. Holy Spirit come upon people like a wind. So, ang Balang Espiritu mukunsad sa mga tao daw sama sa hangin. Holy Spirit will come upon the people like a very strong fire. Ug ang Balang Espiritu mukunsad sa mga tao daw sama sa kusog na kalayo. Holy Spirit come upon them to the people like a living waters. Kung ang Balang Espiritu mukunsad usab sa mga tao, pinaagi usab sa daw sama sa bugid nga tubig. What happened there when the disciple will receive the Holy Spirit? Kung sa may nahitabo kanila, sadya na ang mga disipulo nakadawat sa Balaang Espiritu. Bible says Acts chapter 2 verse 1 to Ang 4. Biblia nag-ingon diri sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 1 abot sa 4. Kung naa na magdungan ta og basa Buhat 2:1-4. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagsigom sa usa ka dapit ug sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin. Ug nilukop kini sa tibuok balay nga ilang gitibuman. Kunya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug bisultig ng kanilaing tinulungan, sumala sa gipasuti kanila sa Espiritu. When the Holy Spirit came upon the people of God, they will speak tongues of fire and separated them with the Holy Spirit. Kung sumala sa iyon sa Biblia, nga sa pagkunsad sa Balang Espiritu kanila, nagsulti sila og lain nga pinulungan, daw dila nga kalayo nga gihatag kanila gikan sa Balang Espiritu. All people around the 120 members filled with the Holy Spirit of God. Kung silang tanan, mga 120 nga nakatigom niya atong taknaa, sadya nga nag-ampo sila, napuno sila sa Balang Espiritu sa Dios. And then they began to speak in other tongues. Ug nagsugod sila og sulti og lahi nga pinulungan. All of them was speaking other tongues, talking about with God Almighty. Silang tanan nagsulti og lahi nga pinulungan, ug nagsugod sila pagpakigsulti, pagpakigistoryahanay sa labing kamahanan nga Dios. What change occurred when the power of the Holy Spirit came upon my life? Ug unsa man ang kausbanan nga nahitabo sadya nga mikunsad ang Balang Espiritu sa kinabuhi ni pastor. So, when the Holy Spirit come upon to my life, my spiritual eyes began to open, and I understand and believe the Word of God, Holy Bible, very well. Kung sadya nga mikunsad ang Balang Espiritu sa iyang kinabuhi, ang iyang espirituhanong mga mata na able o nakahimo siya sa pagsabot o pagtuo sa pulong sa Dios. Because before I received the Holy Spirit, I was spiritual blind. Kaysa wala pa niya madawat ang Balang Espiritu, siya espirituhanon nga buta. Even though when I was reading Bible, when I was receiving the message, I could not understand it very well. Mabisan tungod og gabasa siya og Biblia, naminaw sa mensahe, apan dili gayud siya makasabot. But after receiving the Holy Spirit, I was understanding very clearly Holy Scriptures and message from several pastors. Apan sa pagkunsad na sa Balang Espiritu kaniya sa kalit, iyanang nasabtan ang Biblia ug ang mga mensahe nga iyang nadungog gikan sa iyang pastor. Also, when the Holy Spirit came upon to me, I was reminded my sins. Ug sadya nga mikunsad usab ang Balang Espiritu kaniya, gipahinumduman siya mahitungod sa iyang mga sala. And the Holy Spirit gave me a heart of repentance. I was immediately repenting all my sins. O diha-diha ang Balang Espiritu naghatag kaniya og kasing-kasing sa paghinulsol ug iya dayong gihinulsulan ang
iyang mga sala. When I was repenting my sins, I received the gift of the speaking in new tongues and language. Ug sadya nga iya usab ginulsulan ang iyang mga sala, nakadawat siya og gasa sa pagsulti usab og lahit nga pinulungan. From that time, I was overcome the time of prayers. Kung sugod niya itong taknaa, yan ang nalampusan, ang gidugayon sa oras sa pag-ampo. Before I received the Holy Spirit, I just pray almost 5 minutes, all finished. So wala pa siya makadawat sa Balang Espiritu kaniadto, makaampo siya mga 5 lamang ka minutos, o tapos sa 5 minutos, dili na siya kaampo. But after I was received the Holy Spirit, I prayed overnight prayer from the 9 p.m. to next morning 5 a.m. O apan sa diyan nadawatan na niya ang Balang Espiritu, nakahimo na siya sa pag-ampo sa tibuok gabi, sugod sa alas 9 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag. After I pray overnight prayer, I have been set free from the all kind of sinful lectures and the trouble and the sickness. O pag humanyag ampo sa tibuok gabi, nahimo siyang gawas nun gikan sa iyang pagkadaotan, sa tanang mga kasamot ug sa tanang mga sakit ug mga balatian nga iyang gidala-dala. I have been healed my heart problems. Naayo gayon ang problema sa iyang kasing-kasing. That's why the Holy Spirit is the very powerful to healing every kind of disease and trouble in our heart. Muna ang Balang Espiritu gamhanan kaayo nga makaayo sa tanang mga sakit o mga balatian o bisan mga kasamo nga naa sa atong mga kasing-kasing. Also, Holy Spirit given us the new visions. Kung ang Balang Espiritu maghatag usab kanato og bag-ong mga pananawon. Through the Holy Spirit, we have an evangelism along the Negros Island, 5 days working and evangelism all along the Negros Island 2 times. Kung pinaagi sa grasya o sa gahom sa Balang Espiritu, nakahimo kami sa pagsangyo sa mga yung balita sa tibuok Negros, mga 5 ka adlaw, kaduha kahigayon namon kini nga nabuhat. Almighty God gave me the vision, seek to God Almighty for 300 prayer warrior and 100 church planting across Negros Island. Kung ang labing kamahalan nga Dios nagaingon kaniya, mapangayo sa Ginoo og 300 ka mga tawo nga maggugubad sa pag-ampo o pagtukod og simbahan, mga usa ka gatos ka simbahan sa tibuok Negros. So I pray that the presence of the Holy Spirit will fill everyone gathered here, all brothers and sisters. Kung na mo'y pag-ampo ni Pastor Ling ang presensya sa Balang Espiritu mo puno ka natong tanan karon nga ani dinhi. You will be set free from the all kind of trouble and sin and matters. Kung ikaw usab mahimong gawas doon sa bisan unsang mga kasamo sa sala o lisod na mga sitwasyon. Bible says in Romans chapter 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Diri sa Roma 3:23 nagingon, ay nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. But when the Holy Spirit, power of the Holy Spirit comes, we have realized forgiveness of our sins and we have been freedom. Apan ko ng gahom kung ang Balang Espiritu mukunsad na sa atong kinabuhi, ato gayong masayran nga kita napasaylo na o kita nakabati og kagawasan. Also, Holy Spirit help us solving the problem of death. Kung ang Balang Espiritu mag-atabang usab kanato nga masulba ang atong problema mahitungod sa kamatayon. So many people worry about their death 100 times. Daghang mga tao ang nahadlok gayon og nabalaka kung sila mamatay. But Holy Spirit changed death to the life of Jesus Christ. Apan ang Balang Espiritu mag-usab sa atong kamatayon nga sa kinabuhi ni Hesukristo. Because Jesus Christ died on the cross and rose again after 7 days. Tungod kay sa Hesukristo namatay man siya dito sa cross at tapos sa tulo ka adlaw siya nabuhi pag-usab. Also, Holy Spirit help us solving the problem of cause or sense of the liberations. Kung ang Balang Espiritu magtabang usab kanato sa pagsulbad sa atong pagkatinunglo ug makabati kita og kagawasan. Bible says in Galatians chapter 3:30. Kung ang Biblia nagingon sa libro sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 13, dungan ta og basa.
Apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo. Tungod kanato kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. That's why Jesus Christ crucified on the cross to give us the new freedom and make a righteousness person. Munang si Jesucristo nagpalansang dito sa cross aron hatagan tag matuod nga kagawasan ug himuon kita nga mga matarong nga katawhan. That's why when we believe in Jesus Christ, we become a righteousness person. Munang kung mutuo kita sa kinasing-kasing ni Jesucristo, mahimo kitang mga matarong nga katawhan. When you believe in Jesus Christ, you can turning point in your life. Kung mutuo ta ni Ginoong Jesucristo, kinahanglan gyud nga mausab ang atong mga kinabuhi. You will become a very new creation, new people. Mahimo ta mga bag-ong mga binuhat, bag-ong nga katawhan. We have a very wonderful opportunity here, hear the word of God and the voice of the Holy Spirit. We can change our long habit and the long desire. Tama nga doon na kita nindot kayong oportunidad din din nakahimo kita sa pagsimba o sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios, din makausab kita sa atong mga kinabuhi, sa atong daotang hunahunong sa atong mga daotan nga mga pinuha. That's why I am ministering Provincial Magdalene 14 years until now to help some of the people who are trouble and sin and the problems. Muna hangtod karon mga 14 na ka tuig kapin ang milabay kay nagpadayon gayud siya sa pagsangyaw dinhi para sa pagtabang kanato usbo ng atong mga kahimtang. When you receive the power of the Holy Spirit of God, you can protection your life. No more sinful, no more trouble in your life. Kung magawatan nato ang gahom, ang balang Espiritu sa Dios, maproteksyon lang nato itong kaugalingon, ug makahimo na ta sa paglikay sa bisan unsang mga kasamok o pagpakasala sa atong kinabuhi. Also, when the Holy Spirit come upon the life, every problem of material and financial problem is solved. O sa diya nga balang Espiritu mukunsad sa atong mga kinabuhi, tabangan pa niya sa pagsulbad sa tanang panginahanglanon nato sa atong kinabuhi, bisan ang mga panginahanglanon nato sa mga material nga mga butang. Many people committed the sin, steal and the fighting, they get trouble because of the material and the money and the financial something likewise. Sa mga tuwa nakahilog mga kasamok tungkol sa ilang pagtimo, sa pagpangawat, sa pagpatay, o sa bisan sa pang mga daotan nga mga buhat tungod lamang sa mga material nga butang o kamay tungod sa kwarta. But when the Holy Spirit come upon to your life, you can salvation your souls and then you can freedom from the old kind of material matters. Apan ko ng balang Espiritu mukunsad na kanako, maluwas ang atong mga kanag, mahimo kitang gawas nun, gikan sa panginahanglanon sa bisan unsang mga butang nga material. Also, when the Holy Spirit come upon the people, the path to evangelism, life to open their life. Ug kun ang balang Espiritu mukunsad na sa tawo, ang dalan alang sa pag-ebanghelyo, maabli gayon alang kanila. I am very enjoying evangelism along the whole Negros Island, Mountain, Paise, Tanay, Palio, Bacolod, and all along those Negros Island. O muna malipayon kay si Pastor sa pagsangyaw sa mayong balita sa Tibok Negros o bisan diri sa Dumaguete, sa Tanhay, sa Baes o bisan naabot siya dito sa Bacolod sa pagsangyaw lamang sa mayong balita. So when we hear the word of God and believe Jesus Christ, the practice the message of God, the word of the Lord, today miraculous signs will give you. Kung ato lamang paminawon ang pulong sa Dios, ug atong tuuhan ug tumanon ang pulong sa Dios karon, aduna gayoy mga milagro nga mahitabo dinhi kanato. This is the message. Isaiah 60 verse 1. A light shine, for your light has come, and the Lord's light has come, for glory has risen upon you. Ug mao ginang mensahe diri sa Isaiah 60 bersikulo 1 nga nagingon, bangon Jerusalem, sidlak kay niabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo nagdan-ag na kanimo.
So I pray that peaceful and capturable workers like the prophet Isaiah and Apostle Paul will be training and greatly used through this all place members of the churches. Amo na nagampo si Pastor Lina ang tanang mga matinud-anon kung makahimo nga magbubuhat daw sama sa mga propeta ug ni propeta Isaias ug ni Pablo mahimong mabansay pag-ayo magamit dinhi ni ining dapita sa bilangguan. Not only attend the worship service, church worship service, but also you must receive the power of the Holy Spirit of God. Dili lamang kita kamandra sa pagsimba o sa pagpaminaw sa mensahe kundi kinahanglan gayud natong madawatan ang gabong sa Dios. We are so weakness peoples. Tuod kita kanang mga huyang o maluyahon nga mga katawhan. I am also very weakness person. Bisan si Pastor Rosa siya ka maluyahon kaayo nga pagkatawo. But I believe that my Lord Jesus Christ is the very strong, powerful. Apan nituo siya nga atong Ginoo gamhanan ug siya gayud kusgan. That's why I like a company with Jesus Christ. I like a company with the Holy Spirit of God. Ngunang ganahan kayo siya nga makikuban kanunay sa atong Ginoo Hesukristo, makikuban kauban sa balang Espiritu sa Dios. What happened to follow the Jesus Christ to us? Ug unsa may mahitabo kanato, natong tanan nga mituog bisunod ni Hesukristo. When you follow the Jesus Christ, you can see the wonderful miraculous signs. Kung musunod kita da ang Ginoo Hesukristo, makita gayud nato ang mga maanindot nga mga milagro nga mahitabo. Bible promises Jesus Christ, Mark chapter 16, 17 to Ang 18. Biblia nagsaad ug sumala sa Ginoo ni Hesus diri sa libro sa Marcos 16 versikulo 17 abot sa 18. Manag-ingon, ug mao kini ang mga timaan ng batunan sa mga motuo. Sa akong ngalan maghingilin sila mga yawa ug manulti sila ng kalinaing mga sinultihan. Makupot sila mga halas ug kung makainom sila hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Amen. Amen. When you believe in Jesus Christ, you can drive out demon spirits. Kung matuo kita ang Ginoo sa Kristo sa kinasingkasing, makahimo kita sa pag-abog sa mga daotang espiritu. Why so many people make a trouble and steal and gambling and make very no good matters? Anong dahil mga tao naghimo og mga kasamok sama sa pagpangawat, sa pagsugal o pagbuhat ug dili maayo nga mga buhat. God made all people is very good. Gibuhat sa Dios ang tanang mga tao nga maayo gayong kaayo. But why people make a trouble and suffering troubles? Apan ang mga tao, ano man nga mga tao maghimo man sila dautan ug nag-antos sila pagayo ug nasamok sila pag-ayo. Because of the most of the people deceived by the evil spirit working in them. Tungod kay kadaghanan sa mga tao gilimbungan sila sa daotang espiritu nga naglihok sa ilang suloy. When you understand the Holy Scriptures, you can drive out devil spirit from your heart. Apan kung masabtan gayud nato ang balaang kasulatan, makahimo kita sa pagpapahawa sa daotang espiritu nga naglimbong sa atong sulod sa kasing-kasing. And then you will never make a troubles. Kung dili ka ta makahimo pa og kasamo, You will become a very wonderful person, Christian. mahimo ta mga nindot ug maayong mga Kristohanon. You will become an evangelist and a ministry of God very well. Mahimo ta mga maayo kayong magsasangyaw ug magbubuhat alang sa Dios. Almighty God called you and I to make His disciples. Ang labing kamalan nga Dios nagatawag kanimo ug kanako aron mahimo niyang mga disipulo. So you must believe that our God is performing miraculous, reviving dead souls through intensive evangelism in unreached areas. Munang kinahanglan gayud natong tuuhan nga atong labing kamalan nga Dios, naghimo siya og mga milagro ug nagbuhi sa mga patay nga kalag, pinaagi sa hilabihang pagsangyaw sa maayong balita bisan sa mga dapit nga mamingaw nga wala pa masangyawi sa pulong sa Dios. You are here the word of God hears. Sa mga karon kita nakadungog gayud sa pulong sa Dios. You are here the message of Jesus Christ. Kung atong nagdungog ang mensahe ni Hesukristo, But unreached people, mountain people around the whole world and the Philippines,
they cannot hear the message of God and Jesus Christ. Apan daghan pa sa mga lugar nga mga lagyo kayo nga lugar, mino kayo nga lugar, nga wala pa gayud sila masangyawi, wala pa sila kadungog sa mensahe nga hitungod ni Jesucristo. Every one of you who believe in Jesus Christ can preach the gospel to another people on needy areas. Muna kitang tanan nga tinud-anay nga lidawat ni Jesus nga mitungo ni Jesucristo, makahimo kita sa paghatod sa maayong balita sa ubang mga tao nga wala pa masangyawi sa pulong sa Dios. When we deliver the good news, what happened to us? Kung sadya nga atong ihatod ang maayong balita, unsa may mahitabo ka nato. There is the LBCN club members, using motorcycle and car, deliver the material and food. Sama nga natay LBC or kining Grab, mga mahitungod sa pagkaon, ug dito sila ilang i-deliver ang atong gi-order nga pagkaon or mga butang nga material. And the deliver, they receive the salaries. O kuman nila og atod sa ilahang paghatod niini, makadawat sila og sweldo. Somebody working more and more, learning, deliver very, they receive the more salaries. Ug uban kanila nga nagtugi kayod sa pag-deliver sa mga gi-order, mas daghan silang sweldo ug dako sila sweldo nga madawat. Likewise, when we deliver the good news about Jesus Christ to many people, they receive the more reward from Heavenly Father God. Sama usab nini kung ang mga tao padayon sila nga maghatod sa maayong balita sa mga katawhan, mas makadawat sila ug daghang mga gante gasa nga gikan sa langitnon nga Amahan. Almighty God preparing the crown of life for the evangelists. Ug ang labing kamahalan nga Dios nag-andam siya og korona, purong-purong sa kinabuhi sa tanang mga magsasangyaw. All of you can do very well. Kita tanan makahimo gayud niini pag-ayo. You believe in Jesus Christ. Kita nituo ni Jesucristo. And you can do everything like Apostle Paul. Kung na mabuhat na to ang tanan sama sa nahimo ni Apostoles Pablo. First of all, we must receive the power of the Holy Spirit of God. Apan una sa tanan, kinahanglan una naton dawaton ang gahom sa balang Espiritu sa Dios. Bible promise, Psalm chapter 37 verse 4. Ang Biblia nagingon sa Salmo 37 bersikulo 4. Delight yourself in the Lord. Pangita ang kalipay niya sa Ginoo. Ug hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Another Bible says in Psalm 81 verse 10, open your mouth widely, Almighty God will fill you. Ug dinhi sa laing bahin sa Biblia Salmo 81 bersikulo 10 nga nagingon nga ug punon ko ikaw. So we must know that the Lord will fill us when we pray is truth. Muna ang kinahanglan nato masayran nga ang Ginoo magapuno kanato kung sadya nga kita mag-ampo diha sa kamatuoran. Why people cannot receive the gift of God? Ngano dagan sa mga tao ang dili man makadawat sa gasa sa Dios. Because they do not pray to God, they do not ask to God. Tungod kay wala sila mag-ampo nga matinud-anon sa Dios ug wala sila mangayo sa Dios. So we can have authority and opportunity. We can seek God Almighty in heaven. Muna kita aduna gay oportunidad ug kahigayunan diin mangayo kita sa atong labing gamanan nga Dios nga naa sa langit. We can seek Jesus Christ. Makahimo kita sa pagpangayo ug pagpangita kang We Jesucristo. can pray very simply. Makahimo kita sa pag-ampo nga simple lamang kaayo. Lord Jesus Christ, come to me and help me. Ginoong Jesucristo dali dinhi kanato ug tabangi ako. When you have a trouble and problems, you can seek Jesus Christ. Kung natay mga kasamo o mga problema, makahimo kita sa paghangyo o pagpangita ni Jesucristo. He will come to you immediately. O muduol gayud siya kanato. You are strong and courageous spiritual soldier of Jesus Christ. Kita ang mga ligon o maisugod nga espirituhanong mga sundalo ni Jesucristo. Because of the Spirit of God dwells in your life. Tungod ang Espiritu sa Ginoo nagkuyog man sa mga usa nato ka kinabuhi. You can wake up Almighty God and the Holy Spirit from your heart. Pwede na mong pukawon ang labing gamanan nga Dios ug ang balang Espiritu nga naasulod sa atong kasing-kasing. And then you will receive the power. He will provide you what you want. Kung makadawat kita og kusog o gahom o ihatag sa Dios ang atong gikinahanglan. After that, you can have a positive influence on everyone you meet. O tapos niini makahimong makahatag na kita og positibo nga impluwensya sa ubang mga tawo nga atong mahibalag. You are
hear the word of God now. Sama karon ato nadungog ang pulong sa Dios. After you listen from here to go back to the hometown and meet your friend, you can tell about this message. O, kuman mo makalaya dire o makapauli na sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga kinianan, makahimo ka mo pagsulti kanila mahitungod din ang inyong mensahe. And then they will be saved. O sila usab maluwas. Jesus Christ is working through you and I. Kasi Yesu Kristo nagpamuhat, pinaagi kanimo o pinaagi kanako. We have a team worker, Full Gospel Jesus Mission Church members. Sama kita kauban gayod sa ako ang Full Gospel Jesus Mission Church. We have co-workers and planting the church. Manila, sa Kyoto, Bayan, Bulong, Cambaggio, Taise, Kadodong, Palio. Around the Negros, we plant the church every Sunday, every Saturday, deliver the good news. Sama nga kita dagan kitang mga kauban nga nasa itong mga lokal nga kasimbahanan, sama sa akong simbahan sa Bayan, sa Bulon, sa Cambaggio, sa Kadudong, sa Dawes, sa Banilad, ug bisan sa Palio nga kada Sabado kanunay pang nag-angatan dito para sa pagsangyaw sa maayong balita. All of you are our co-workers also. Kung kamo usab mga kaigsuonan dinhi kamo usab among mga isig ka magbubuhat. You can work with yourself for the glory of God, deliver the good news. Padayon mo sa pagpakitauban namo para sa kamayaan sa Dios sa paghatod sa maayong balita. Almighty God help you, be with you, more and more Holy Spirit of Ang laki God. naman ng Diyos magatabang kaninyo kung paghatod sa sa balaang espiritu pagkayo dina sa inyong kinabuhi. I pray and bless you that you may become the gospel workers who will be greatly used in the last days. Kung ako nag-ampo o nagapanalangin kaninyo nga kamo mahimo gayong mga isig ka magbubuhat diya sa Dios diin magamit pag-ayo niining katapusang mga adlaw. In the last days, there is many dead souls working. Kaya sa katapusang mga adlaw aduna ni daghang mga nangamatay nga mga kalag. Dead soul meaning they do not know Jesus Christ. Wala pasabot din yung mga nangamatay nga kalag, wala sila kaila o wala makabalo ni Hesus Kristo. You can deliver the good news about Jesus Christ. Pwede ninyo ihatod ang maayong balita mahitungod ni Hesus Kristo. You can help some of them. Makahimo kita sa pagtabang sa pipila kanila. You will starting very simply evangelism. Makahimo kita sa pagsugod ug simple ra kaayo sa pag-ebanghelyo. From today, you can work very well. Kung ang sugod karon makahimo ta pagpamuhat pag-ayo. After worship service, you can sharing the one you have a Bible to one another, set members, another peoples. Human sa atong pagsimba, pwede mo nga makashare sa inyong idea o sa inyong nakapunan sa Biblia sa uban ninyong mga kauban sa silda. This is the loving God, loving one another. Kung mao kini ang paagi sa paghigugma sa Dios ug paghigugmaay sa matagusan. God wants to use you, all of you and I. Gusto sa Dios nga gamiton ikaw ug ako. I pray and help you, all of the evangelists continues. Muna nag-ampo o padayon nga motabang si Pastor Lee natong tanan nga magsasangyaw. I praise Almighty God. Thank you so much for sharing the good news about Jesus Christ. So people want to receive the power of God and the Holy Spirit. And you promise for your Spirit on all people throughout the land, Negros Island, especially provincial jail members. They will become an evangelist from now on. Help all of us. In Jesus' name we pray. Say amen. Amen. Holy Spirit.
If you have a sickness and trouble, in your life, put your hand on your head. Magampo si Pastor sa mga sakit, kung na tayo mga kasama o problema, kasi wala pumakamot sa mga ulo.